Masayang balita mga Ophirians! Bago po natin ipasok ang karugtong ng naunang video, may special message po para sa lahat ng viewers ang Ophirian Heritage. Bunsod po ito ng mga violent reaction sa naunang video ng Creation Series. Ito po ang mensahe. Number 1. Huwag munang husgahan ang naunang video dahil kung sa libro na may 100 pages, ang napanood ninyo ay 5 pages pa lamang. Ang pinakapunto ay merong first couple na nilikha sa panahon na napakaganda ng kapaligiran at meron namang couple na nilikha sa panahon ng tagtuyot. Ito ay kung saan ang halaman o mga kahoy ay hindi tumutubo. Number 2. Huwag munang huhusgahan dahil hindi pa nailalahad kung ano ang nangyari sa first couple at sa lahi nun. Kapag nailahad na kung ano ang nangyari sa kanila, sa kanyo palang lubos na mauunawaan bakit nilikha si Adam and Eve at bakit pansamantalang inilagay sa isang secluded at gwardyadong garden. Take note po ang salitang ginamit natin, pansamantalang inilagay. Number 3. Hindi kinukontra ng Ophirian Heritage na ang tao ay galing kina Adam at Eve dahil yan din ang sinusuportahan ng heritage at makikita nyo yan bandang huli. May mga genetic research na nagpapatunay na ang sangkatauhan ay nanggaling sa iisang mitochondria. Number 4. Hindi sinusuportahan ng Ophirian Heritage ang paniniwalang tayong tao ay galing sa unggoy. Ngunit, kailangang talakayin pa rin ang evolution dahil meron kayong hindi alam tungkol sa salitang yan. Hindi nyo naiintindihan kung ano talaga ang nangyari na tinatawag nilang evolution. Number 5. Huwag ipagpilitan ang dati ninyong alam na galing sa mga doktrina. Galing na po kami dyan. Ang alam nyo ay alam namin, ngunit ang alam namin ay hindi ninyo alam. Katunayan, lahat ng doktrina at turo ay walang makapagpaliwanag bakit may itim at may puting tao. Wala ring makapagpaliwanag kung saan galing ang asawa ni Cain. Hindi nyo kasi napagtugma ang nangyari sa first couple, second couple, at sa lahi ni Noah pagkatapos ng baha. Number 6. Ang video series na ito ay ginawa para sa mga taong nais alamin ang hindi pa nila alam. Hindi ginawa ang video series para sa mga taong nais lamang ipagpilitan ang gusto nilang paniniwala. Kung sa akala nyo mali ang inilalahad namin, humayo kayo ng mapayapa sa paniniwalang gusto ninyo. Yan po ang mensahe ng ating mga advisors. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang karugtong ng nakaraan. Tandaan po na ang purpose or objective nitong kasalukuyang video ay patunayan na may ibang tao noon maliban kina Adam at Eve. Hanggang dyan lang po muna ang nilalaman nitong video. Sabayan nyo ang takbo ng series sa pagkukomento para hindi po magulo. Nasa Genesis chapter 4 mismo ang mga katibayan na may ibang tao maliban sa pamilya ni Adam and Eve. Ang pinakamalakas na katibayan ay matatagpuan sa kwento ni Cain at Abel. Sisimplihan lamang natin ang presentation. Brief and concise para madaling intindihin. Magbigay lang tayo ng konting background.
Sa panahong yun, dalawa lang ang anak ni Adam and Eve. Si Cain ang panganay at si Abel naman ang nakababata. Mahalagang pansinin nyo na kahit nasa labas na ng garden sina Adam and Eve matapos ang kanilang pagkakasala, sinusubaybayan pa rin sila ng Elohim. Katunayan, nakakausap nila ang Elohim. Makikita yan sa istorya noong hindi tinanggap ng Elohim ang alay ni Cain. Matatagpuan sa Genesis chapter 4 verse 6 hanggang 7. Then Elohim said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Dahil hindi tinanggap ang alay ni Cain, nagtanim ito ng galit sa kanyang kapatid na si Abel at napatay niya ito. Ilalahad po natin ang mga circumstances. Genesis chapter 4 verse 8. Now Cain said to his brother Abel, "Let's go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Elohim said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" The Elohim said, "Listen, what have you done? Your brother's blood cries out to me from the ground. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on earth." Verse 13. Cain said to Elohim, "My punishment is more than I can bear. Today, you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me." Verse 15. But Elohim said to him, "Not so. Anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times over." Then Elohim put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. So Cain went out from Elohim's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. Cain made love to his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Cain was then building a city, and he named it after his son Enoch. Analysis po tayo. Noong pinatay ni Cain si Abel, isinumpa si Cain ng Elohim at siya ay pinalayas mula sa lupain na kanilang kinalalagyan. Ito ang pag-uusap ng Elohim at ni Cain. Cain said to Elohim, "My punishment is more than I can bear. Today, you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on earth, and whoever finds me will kill me." Sabi ni Cain, "Napakabigat naman po ng parusa nyo sa akin. Pinalalayas nyo ako ngayon sa lupain na ito, mawawala na ako sa inyong presence o proteksyon. Kung sino ang makatagpo sa akin, ako ay papatayin." Unang patunay, may kinatatakutan ba si Cain na pwedeng pumatay sa kanya? Meron. Eh di may ibang tao. Simple lang po, di ba? Ang pangalawang patunay ay nasa sagot ng Elohim. Ano ang sagot ng Elohim? Walang sino mang pwedeng pumatay kay Cain. Ayan, sinigundahan ng Elohim ang salita ni Cain na may mga tao nga na pwedeng pumatay kay Cain. Kaya ano ang ginawa ng Elohim? Verse 15. Then Elohim put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. Ayan, napakaliwanag po. Makikita sa aksyon ng Elohim, bago niya tuluyang pinaalis si Cain, nilagyan niya ito ng marka. Dahil anumang oras na nasa labas na si Cain, may ibang tao na siyang makakatagpo. Pwede siyang mapatay.
Yan ang pangatlong patunay na may ibang tao maliban sa pamilya ni Adam. May binabaluktot po ba tayo? Wala. Kung ano lang ang sinabi ng Biblia, yun lang naman ang hinihimay natin. Gumagamit lang tayo ng simpleng logic o simpleng pangunawa na kahit elementary ay kayang arukin. Hindi po kailangan ang doctorate degree in theology para maintindihan ang sinasabi ng Biblia. May nag-comment noon sa amin na ang marka daw ay para hindi patayin si Cain ng mga hayop sa ilang. Tingnan nyo na lang ang pag-uusap ng Elohim at ni Cain kung tungkol ba sa mababangis na hayop sa ilang ang rason ng pagmamarka. Ngayon, nakaalis na si Cain. Sino ang naiwan sa lupain? Sina Adam at Eve na lang. May sinabi ba sa Bible na umalis din si Adam at si Eve sa lupain? Wala. Nung umalis si Cain, nanganak ba agad si Eva? Hindi, wala pa. Tandaan nyo po yan dahil importante yan sa ating analysis. Ngayon, puntahan natin ang pang-apat na patunay na may ibang tao sa panahon ni na Adam and Eve. Naglakbay si Cain. Nakarating siya sa isang lugar na tinatawag na Nod. At doon niya natagpuan ang kanyang napangasawa. May ibang tao po ba? Meron. Huwag niyo pong sasabihin na ang mga tao sa Nod ay galing din kina Adam and Eve. Napakabilis naman. Naglalakbay si Cain o naglakbay si Cain, nakarating sa Nod, tapos inabutan niya doon ang kanyang mga kapatid at napangasawa niya ang isa. Ano po ang gusto niyong palabasin? Habang naglalakbay si Cain papuntang Nod, dali-daling nagbalot sina Adam and Eve at inunahan nila si Cain doon sa Nod. At nung naandun na sina Adam and Eve, sabay binilisan ni Eva ang kanyang pagbubuntis para may mapangasawa si Cain. Ganun po ba? Pantasyang doktrina po ang tawag dyan. Ano ba ang totoong nangyari? Basahin natin sa Biblia. Sa verse 16, So Cain went out from Elohim's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. Cain made love to his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Cain was then building a city, and he named it after his son Enoch. Pansinin, may asawa na, may anak, at nagtatayo na ng city. Maraming tao sa Nod, kaya nga tinatayuan ni Cain ng city. So, si Cain ang naging developer ng city. Tanong, sa panahon na nagtatayo na ng city si Cain, ipinanganak na ba ang pumalit kay Abel? Hindi pa. Ibig sabihin, may mga anak na si Cain, may city na, may civilization na, pero hindi pa isinisilang ang pangatlong anak ni na Adam and Eve. Maliwanag po yan sa chronology na ibinigay ng Biblia. Ipagpatuloy po natin. Ito ang naging henerasyon ni Cain. Wala pa si Seth. So kung gusto nyo po itong basahin ng dire-diretso, post nyo lang po ang video. Pero mamaya, ibibigay po natin ang summary. So ito po yung descendants of Cain. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. And he builded a city, and he called the name of the city after the name of his son Enoch. And unto Enoch was born Irad, and Irad begat Mehujael, and Mehujael begat Methusael, and Methusael begat Lamech. And Lamech took unto him 2 wives. So, kung pumunta po tayo sa verse 25, skip po natin yung 21, 22, 23, 24. Tingnan natin yung verse 25, bandang dulo. Adam made love to his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth, saying,
Elohim has granted me another child in place of Abel since Cain killed him. Ngayon, sa Genesis chapter 5 verse 3, and Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness after his image and called his name Seth. Klarado po na 130 years old si Adam noong isilang si Seth. Yan po ang chronology na nasusulat. Sa muli, huwag kakalimutan na bago pa man isilang si Seth, mayroon ng city, civilization at generation na naitayo si Cain. Gagamitin natin ang generation mula kay Cain para ma-approximate natin kung gaano ba kahaba ang pagitan ni Cain at Seth dahil doon natin makikita kung gaano kahabang panahon ang inilagi ni Cain sa Nod bago isilang ang sumunod kay Abel. Kumuha po kayo ng calculator at papel, buksan nyo ang inyong Biblia sa Genesis chapter 5. Yung binasa po natin kanina. Ipagpalagay natin na si Cain ay 20 years old noong siya ay nag-asawa. So arbitrary po yan, estimate po, pero konserbatibo po yan. Ipagpalagay natin na si Cain ay 20 years old noong naging anak niya si Enoch. So sulat nyo po, 20. Ipagpalagay din natin na si Enoch naman ay 20 years old noong naging anak niya si Irad. So lagay po ulit kayo ng 20. Si Irad naman ay 20 years old noong naging anak niya si Mehujael. So lagay po ulit kayo ng 20. Si Mehujael naman ay 20 years old noong naging anak niya si Methusael. So lagay po kayo ng 20. Si Methusael naman ay 20 years old noong naging anak niya si Lamech. So lagay po ulit kayo ng 20. Si Lamech naman ay 20 years old noong nag-asawa. So maglagay po ulit kayo ng 20. Ngayon, sa panahong ito pa lang, ipinagbuntis at ipinanganak si Seth. Yung pangatlong anak yan ni Adam and Eve. So, itotal po natin. Ilan po yan? 20, 20, 20, 20, 20, 20. 6. So, that is 120 years. Yan po ang approximate na age gap ni Cain at saka ni Seth. Ipagpalagay natin na ang first 20 years ni Cain ay nasa poder pa siya ni Adam at kasama doon ang panahon ng kanyang paglalakbay papuntang Nod. Sa gayon, lumalabas pa rin na humigit kumulang 100 years ang inilagi ni Cain sa Nod bago pa man isilang ang sumunod kay Abel. Sapat ba ang panahon na yan para makapagtayo ng city at magkaroon ng 5 henerasyon? Yes, ibig sabihin, tumpak ang analysis natin na ang mga tao sa Nod kung saan nakapag-asawa si Cain ay hindi galing kina Adam and Eve dahil ni hindi pa isinisilang ang sumunod kay Abel. Klarado po, di ba? Kumusta mga doktrina? Noong ipinanganak si Seth, ang edad ni Adam ay 130 at sa tansya natin, si Cain naman ay nasa 120. Teka lang, Ophirian, paano naging magkadikit lang ang edad ni Adam at saka ni Cain? Lumalabas na 10 years old lang si Adam noong naging tatay siya ni Cain. Yes, tama po yan. Paano namin nasabi? Kasi si Adam at Eve ay walang pusod, walang umbilicus. Natatawa po kayo. Pabirong sagot yan, pero may laman po yan. Totoo po, walang pusod si Adam at Eve dahil hindi naman po sila ipinagbuntis. Si Adam ay nilikha mula sa dust or lupa.
Si Eve naman ay galing kay Adam. Noong dumilat sila sa mundo, mga grown up na sila. In short, binata na si Adam at si Eva naman ay dalaga na kahit 1 year old pa lang sila. Hindi naman kasi sila dumaan sa pagkasanggol at pagiging bata. Yan ay kung naiintindihan nyo po ang Biblia. Kunwari, 1 taon matapos silang nilikha ay isinilang naman nila si Cain. Ibig sabihin, magkadikit ang mga edad nila. Kung si Adam ay 2 years old, si Cain ay 1 year old. Kung si Adam ay 130 years old, si Cain ay 129 years old. Yan ang nakakaligtaan ng karamihan sa pag-analyze ng edad ni Cain in relation sa edad ni Adam. Ngayon, balikan natin ang $1,000,000 question. Saan nanggaling ang mga tao sa Nod at ang napangasawa ni Cain? Sagot, naipakita na natin na imposibleng maging asawa ni Cain ang kanyang kapatid dahil may mga apo na si Cain sa talampakan, hindi pa isinisilang ang sumunod kay Abel. Wala naman pong ibang makikita sa Biblia na pwedeng panggalingan ng asawa ni Cain, kundi ang lahi ng first couple sa chapter 1 ng Genesis. Sa muli, hindi kapatid ni Cain ang kanyang napangasawa. Ang katotohanan yan ay hindi makikita kung pinagrarambol ninyo ang chapter 1 at chapter 2 sa kabila ng maliwanag na paglalarawan na iba ang lugar at panahon noong nilikha ang first couple at iba naman yung lugar at panahon ni na Adam and Eve. Hanggat hindi nyo natatanggap ang katotohanan yan, hindi nyo maiintindihan ang mga susunod na mangyayari gaya ng Noah's flood at ang mga prophecies hanggang sa Book of Revelation. In short, patuloy kayong nabubulagan. Balik tayo sa topic. Naghalo ang lahi ni Adam doon sa lahi ng first couple dahil kay Cain. Isang bagay na hindi dapat nangyari kung hindi nagkasala si Adam and Eve. Yan ang twist or biglang kambyo ng pangyayari. Maiintindihan nyo bandang huli bakit inihiwalay sina Adam and Eve at hindi muna dapat magkaanak noong nasa garden pa sila. Kumbaga, hindi pa napapanahon ang pagpaparami ng lahi ni na Adam kasi nga hahalo sa lahi ng first couple. Sa madaling sabi, sala sa panahon. Talakayin naman natin, bakit ikinulong sina Adam and Eve? Unang rason, protection. Kung natatandaan, ang lahi ng first couple sa chapter 1 ay binigyan ng dominion over all other creatures. Ibig sabihin, sila ay malalakas, robust, and fierce at sanay sila sa jungle. Very territorial ang instinct ng lahi nitong first couple. Yan ang ibig sabihin ng salitang dominion sa Biblia. In short, papatayin nila ang sino man na hindi nila kauri. Yan ang kinatatakutan noon ni Cain. Walang kalaban-laban sina Adam and Eve sa lahi na yan habang sila ay nasa garden dahil wala naman silang karanasan sa gubat. Yan ang unang dahilan bakit gwardyado ng angels ang garden para hindi sila mapasok ng lahi ng first couple. Pangalawang dahilan, hindi pwedeng humalo ang lahi ni na Adam and Eve sa lahi ng first couple. Kaya kung napansin ninyo, kahit noong nagkasala na sina Adam and Eve, hindi sila pinaalis sa lupain. Pinalabas lang sila sa garden dahil naandun ang tree of life. Ipapaliwanag din natin yan sa hiwalay na video. Bakit hindi sila pinayagan makakain ng tree of life noong nagkasala na sila? Malalim po yan. Pangatlong dahilan, bakit nakakulong at gwardyado sina Adam and Eve?
naglipa na po ang fallen angels at may nangyayaring hindi maganda sa mga lahi ng first couple. Unti-unti silang nawawala sa original design na created in the image of the Elohim. In short, unti-unti silang nagbabago. Lahat iyang mga rason ay aming ipapaliwanag sa mga susunod na video. Dahil, gaya ng sinabi natin sa simula, ang scope ng video na ito ay para lamang patunayan na may ibang taong nilikha bago pa sina Adam and Eve. Nag-overlap ang kanilang panahon. Bilang summary, na ipakita natin hanggang sa puntong ito ang mga sumusunod. Una, may ibang tao sa panahon ni Adam and Eve at isa yan sa rason bakit sila inilagay sa secluded Garden of Eden. Pangalawa, ang asawa ni Cain at ang people of Nod ay nanggaling sa ibang tao na hindi kalahi ni Adam. Pangatlo, hindi kapatid ni Cain ang kanyang napangasawa dahil humigit kumulang 100 years ang pagitan ni Cain at ni Seth. Napatunayan yan na si Cain ay nakapagtayo na ng city at sibilisasyon at may 5 henerasyon bago pa man isilang ang sumunod kay Abel. Pang-apat, ang kabuuan ng istorya ni Cain at mga tao sa Nod ay matibay na patunay na nagkaroon ng unang paglikha at wala namang ibang matutukoy sa Biblia kundi ang first couple sa chapter 1. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na inaaral ang ating mga sinasabi. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians.